Nang marinig ang suhestyong ito, pinuri ito ni Li Zuan. Magandang ideya iyan. Kahit malawak ang kapangyarihan ng special organization na iyon, hindi naman nila pwedeng labagin ang batas ng harapan. Kung nasa loob ka ng Sunset College, tiyak na hindi sila mangangahas na gumalaw. Muling naging palabiro si Li Zuan. Tumawa at sinabi, sa totoo lang, ang Luoyang ay teritoryo rin ng An family. Basta umasa ka sa An family. Kahit dumating pa sila, hindi sila mangangahas na galawin ka. Nang marinig ito ni Joanne, wala siyang masabi. Ang pinakaayaw niyang makasalamuha ngayon ay ang An family na iyon. Sa huli, pumayag si Li Zuan na tumulong. Hindi magtatagal, pareho silang mag-a-apply para makapasok ng mas maaga. Matapos ang tawag, naramdaman ni Joanne na may paparating na unos. Ang mga pangyayari ay lumalayo na sa inaasahan niya. Sa huli, dahil lang ito sa hindi pa siya sapat na malakas. Ang kailangan niyang gawin agad ngayon ay ang lumakas ng mabilis. Sa loob ng Special Monitoring Headquarters ng Federation, narinig ng superior ang ulat ni Lee, Captain Lee, at nagalit. Hinampes niya ang kamay sa mesa at sumigaw. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo. Kailangang maging mapagkumbaba. Alam mo ba iyon? Tumawag sa akin ang mataas na opisyal kanina lang. Tinanong niya ako kung paano ko ito ipapaliwanag. Ang magandang si Captain Lee ay matigas pa rin ang ulo. Ang pagkakataong ito, kasalanan ko dahil hindi ako naging maingat. Pero bigyan niyo lang ako ng isa pang pagkakataon. Tiyak na magtatagumpay ako. Hindi naniniwala ang superior. Isa pang pagkakataon. Nabigo ka na ng isang beses. Naalarma na ang kalaban. Ngayon, ang paggalaw kay Joanne ay hindi na ganoon kadali. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang folder ng mga dokumento. Basahin mo muna ito. Ito ang dossier na pinaiimbestiga niya tungkol kay Uyang Lan at sa An family nitong mga nakaraang panahon. Pagkabasa pa lang niya ng bahagya, nanlaki ang mga mata ni Lee sa gulat. Imposible. Paano nangyari ito? Ang pwestong ito, hindi ba dapat kay Anjing iyon? Bakit ibinigay ito ng An family sa isang tagalabas? Hindi rin talaga maintindihan ng superior niya. Ngunit ang impormasyong ito ay tiyak na hindi mali. Ginamit ng An family ang nag-iisang pagkakataon na ito. Inayos ito, at ibinigay sa Joanne na iyon. Ang slot ay talagang nasa pangalan na ni Joanne ngayon. Pag-ugnayin mong mabuti, talagang kakaiba. Jing daw siyan. An family, lahat ng clues ay tumuturo sa kanya. Ang binatilyong ito ay talagang kainahinala. Tiningnan niya ang mga nakalap na dokumento tungkol sa binatilyong ito. Kinumpirma niya, isa siyang interesanteng tao. Samantala, sa ibang lugar, napakatalas ng pang-amoy ni Joanne. Nang marinig niyang may bumabanggit sa pangalan niya, sunod-sunod siyang bumahing. Walang duda, dahil sa sobrang takot, mabilis na nag-impake ang binatilyo at pumunta na sa academy. Nasa harap na ni Joanne ang Sunset College, kung saan siya mananatili sa mga susunod na panahon. Umaasa siyang mapoprotektahan siya ng lugar na ito para makapagsanay ng tahimik. Gamit ang nakuha niyang mapa, masigasig na naglakad si Joanne. Sa wakas, nakita na niya ang isang malaking gusali. Dinding, tiyak na ito na iyon. Hindi ako nagkakamali. Pumasok siya sa loob ng gusali. Pumunta sa kwartong inihanda ni Uyang Lan para sa kanya kanina. Ginamit niya ang card key. At matagumpay na nabuksan ni Joanne ang pinto. Pagpasok pa lang niya, isang malawak na bahay ang bumungad sa kanya. Kumpleto sa gamit ang lahat ng sulok. At saka, napakalinis at maaliwalas. Pagtingin sa interior, mas lalong nasiyahan ang binatilyo. Ito na ang magiging tirahan niya sa loob ng academy environment na ito. Simulan na natin ang bagong buhay. Ngunit dahil sa sobrang pagmamadali niyang pumunta sa Luoyang, maliban sa ilang sexy at preskong shorts, walang ibang nadala ang binatilyo. Mas mabuting lumabas muna ako para bumili ng ilang gamit. Hindi niya kabisado ang daan dito. Kaya kinuha niya ang telepono para tingnan. Siguradong may tindahan din namang nagbebenta ng gamit dito sa loob ng paaralan. Diba? Pagbukas pa lang niya ng pinto, balak lumabas para bumili ng gamit. May narinig siyang mga yabag na pababa mula sa hagdan. Isang pares ng mahahabang at mapuputing binti ng dalaga. Bilang natural na reaksyon ng tao, tumingala si Joanne para tingnan kung sino ang kapitbahay niya. Sino ang mag-aakala? Hindi na lang sana siya tumingin. Pagkatingin niya, wala siyang masabi. Natakot siya ng husto. Hindi niya inaasahan. Ang taong iyon ay si Anjing pala. Ang taong pinakaayaw niyang makita. Talagang pinagtagpo sila ng tadhana sa makipot na daan. Sino ba namang mag-aakala? Nasa itaas na palapag pala ito nakatira. Pagkakita sa kinay inisang lalaking ito. Ang magandang mukha ng dalaga ay nagulat din ng husto. Siguro hindi niya rin inaasahan na nandito pala ang lalaking ito. Hindi mahirap hulaan. Ang magandang dalaga ay agad nagpakita ng inis. Umismed ng malamig. At dumaan lang.
Hindi siya pinansin ni Joanne at hindi rin sumagot sa tanong ng lalaki, referring to Lee Zuan's irrealities perhaps. Or just Anjing's general attitude. Muling natulala si Joanne. Wala naman akong sinabi. Bakit na naman siya nagagalit? Napabuntong hininga na lang ang binatilyo. Dahan-daang bumaba ng hagdan. Hay, bahala na nga. Kunwari na lang hindi ko nakita. Ngunit mukhang medyo naliligaw ang binatilyong ito. Hawak niya ang mapa. Pero lakad siya ng lakad. Wala siyang makitang tindahan. Nagdududa na siyang baka naligaw na siya. Tumingin siya sa paligid. Balak magtanong ng direksyon. Pero wala siyang makitang kahit anino ng tao. Sobrang tahimik na parang abandonadong templo. Bigla, may isang pasang umungol sa malapit. Na nakaagaw ng atensyon ni Joanne. Walang kamalay-malay na hinanap ng mata niya kung saan galing ang tunog. Pagdating niya sa isang kanto, narinig ni Joanne ang boses ng isang tao. Ang bait mo naman. Dapat ganyan ka lagi. Ha, naisip ni Joanne. Swerte ko. Sa wakas, may mapagtatanungan na ako ng direksyon. Ngunit parang pamilyar ang boses na ito. Hindi kaya narinig ko na ito kung saan dati. Lumapit siya. Balak magtanong. Excuse me po, pwede po bang magtanong? Bago pa niya matapos ang tanong. Nang makita niya kung sino ang kausap, nilunok niya ang sasabihin. Dahil ang eksena sa harap niya ay talagang nakakagulat. Sino ba namang mag-aakala? Ang mabagsik na si Godayan ay may ganito palang side. Nakita lang niya itong nakangiti ng masaya na parang bata. Nakikipaglaro sa mga pusa. Siguro pinapakain niya ang mga ito. Nang makita ni Joanne ang eksenang ito, wala siyang masabi. Natulala siya. Naisip niya, hindi kaya papatayin niya ako para walang makakaalam. Nakita na niya, hindi naman pwedeng basta na lang siyang umalis. Kinuha ng binatilyo ang lahat ng lakas ng loob niya at lumapit para makipag-usap. Oy, Senior Godayan. Nang malaman na ang nakakahiyang sandali niya ay may nakakita. Biglang tumahimik ang paligid. Ang kaninang masayahing si Godayan. Nang marinig na tinawag siya ni Joanne. Nawala na ang saya. Gamit ang kanyang malaking katawan na parang sumo wrestler. Lumapit siya kay Joanne. Ang mga mata ay puno ng masamang hangarin. Nagbabala siya. Kung maglakas loob kang ipagsabi ang nakita mo kanina. Tiyak na patay ka sa akin. Bakit ba ang sanggit mo? Hindi mo ba alam na mahina ang puso ko? Natatakot ako. Natatakot na sinabi ni Joanne. Gusto ko lang pong magtanong ng direksyon papunta sa tindahan. Muling tinapak ng kalaban ang balikat ni Joanne. Nagbanta sa pangalawang pagkakataon. Mabuti kung ganyan nga ang sinasabi mo. Kung hindi, magkakaproblema ka sa akin. Itinuro niya ang daan kay Joanne. Sundin mo lang ang daan na itinuturo ko. May guard doon na magtuturo sa iyo. Pagkatapos ay malamig na tumalikod at umalis. Akala mo tapos na ang lahat doon. Ngunit ilang hakbang pa lang siyang nakaalis. Parang may naalala siya. Muli siyang lumingon. Hindi tinatago ang masamang hangarin. Nagbabala ulit siya kay Joanne ng isa pang bagay, mas mabuting huwag mong galawin ang mga pasang gala ko. Nang makakuha ng tiyak na pagsang-ayon mula kay Joanne, saka lang siya napanatag at tuluyan ng tumalikod at umalis. Dati, pagkatapos ng Dimensional Storm event, ang mga tao ay maaaring gumamit ng kontrata para paamuin ang mga dimensional creatures. Kasabay nito, maaari rin silang magkaroon ng malakas na kapangyarihan mula rito. Kaya naman, karamihan sa mga tao ay hindi na gaanong pinapansin ang mga orihinal na mahihinang hayop ng Earth tulad ng aso at pusa. Hindi niya inaasahan. Ang isang taong mukhang tigre tulad ni Godayan ay mayroon palang ibang side na mabait na ganito. Talagang nagbukas ito ng kanyang mga mata. Talagang kapag walang magawa, kung ano-ano ang naiisip, dahil walang ginagawa, kinuha na naman ng binatilyo ang cellphone para magpatuloy sa paglalaro. Ngunit talagang nakakasakit ng ulo ang bagay na ito. Laging namamatay ng walang dahilan. Sa kasalukuyan, wala siyang anumang clue. Muli, isang pamilyar na eksena. Muling kinagat ng binatilyo ang daliri para kumuha ng dugo at mag-login sa laro. Hindi nagtagal, nakapag-login na si Joanne sa laro. Ang binatilyo, na may tulalang mukha, ay nakatayo sa hagdan. Kinakamot ang ulo, kahit hindi niya alam kung anong kababalaghan ang nangyayari. Isang bagay ang sigurado niya, tiyak na ang Little Buddha Temple na ito ay may kinalaman sa isang mahiwagang kapangyarihan na kapag pumasok ka sa loob. Isang buhay kaagad ang katapat. Napahawak siya sa baba, nag-iisip ng walang kamalay-malay. Hindi ba't sobrang kakaiba nito? Kanina, sinubukan ko na ang lahat ng paraan. Ilang beses ko nang sinubukan. Pero laging namamatay pagdating ko sa Little Buddha Temple na ito. Kahit ginamit ko na ang flight skill. Walang pinagkaiba. Basta pumasok, diretso agad sa lamin ng walang babala. Para bang may isang masamang espiritu na nagbabantay dito. Pinipigilan ang mga tagalabas na pumasok. Muling nawalan ng pag-asa ang binatilyo. Nakaupo mag-isa sa sofa.
Parang nadudurog ang puso. Hindi niya alam kung ano na ang gagawin ngayon. Malinaw naman na ginawa na niya ang lahat ng paraan. Hindi kaya, talagang dead end na ito. Ngunit biglang nabuhayan ng loob si Joanne. Umiling siya. Hindi naniniwala. Kung laro ito, syempre hindi pwedeng hindi makalampas ang player. Kahit gaano pa kalakas ang Skeleton Knight at ang Flying Ant. Sa huli, natalo ko rin sila. Gayunpaman, muling umiling ng sunod-sunod ang binatilyo. Iba ito, hindi ito katulad ng pagtalo sa boss. Paano ko ba sasabihin? Tama, mas para itong isang pinto. Tanging kapag nahanap ko ang tamang susi para buksan ito saka ko lang ito malalampasan para makapasok sa loob. Sa madaling salita, ang Little Buddha Temple na ito ay mayroon ding susi. Kailangan ko lang makuha iyon para mabuksan ang pinto. Ngunit iniisip ng binatilyo, wala naman akong pinalampas na clue pagdating ko rito. Diba? Kung ganoon, ang clue ngayon ay maaari lang nasa Lotus Pond. Pero hinanap ko ng mabuti doon. Wala naman akong nakita. Bigla, isang ideya ang sumilay. Nagbigay liwanag sa binatilyo. Naalala ni Joanne ng isang bagay na binaliwala niya ang primordial energy skill na heart meditation. Naisip niya, gagawin niya agad. Walang pag-aalinlangan. Ginamit agad ng binatilyo ang heart meditation primordial energy skill. Nakita na lang na isang bughaw na apoy ang nagliyab at bumalat kay Joanne. Pag-iisipin mong mabuti, ito lang ang pinakakahina-hinala, isang primordial energy skill pero hindi nagbibigay ng attack o anumang specific effect. Bagkus, patuloy pang umuubos ng primordial energy ko. Kung ganoon, iisa lang ang function nito na nga ang susi para makapasok dito na hinahanap ko. Kinuha ng binatilyo ang lahat ng lakas ng loob niya. Muli siyang pumunta sa Little Buddha Temple. Kinuha niya ang buong tapang niya. At walang pag-aalinlangang tumalon pababa. Ngunit mukhang ngayon, nagtagumpay na siya. Nakita na lang na ligtas siyang lumapag. Hindi na siya namatay tulad ng mga nakaraang beses. Kasabay nito, sa labas ng laro, napagtanto ng binatilyo na nagtagumpay na siya. Masayang-masaya siya na parang nanalo sa loto. Mukhang tama nga ako. Matalino at makapangyarihan. Walang imposible. Agad niyang kinontrol si Little Joanne sa laro para sumulong. Tingnan kung anong kakaiba ang nasa loob ng Little Buddha Temple na iyon. Ngunit ang buhay ay hindi tulad ng panaginip. Hindi pa natatagalan ang saya ng binatilyo. Muli siyang natakot nang mapagtanto niyang paubos na ang primordial energy bar niya. Nainis siyang tumalon-talon. Minumura ang mga gahamang game developer na sumisip-sip ng dugo. Masahol pa kayo sa VTC at Vinagame. Ang bilis naman masyadong maubos ng primordial energy nito. Kung ganito, mahihirapan ako. Naisip ng binatilyo ang isang ideya. Nakita na lang na yumuko ang binatilyo na parang isang runner. Kumukuha ng buwelo. Pala, balak ng binatilyo na tumakbo ng sobrang bilis bago maubos ang primordial energy niya. Ngunit ang kamalasan ay hindi pumipili. Nakita na lang na hindi pa nakakatakbo ng ilang hakbang ang kalaban, isang buhay na naman ang nawala. Pumunta na sa kabilang buhay. Bilang isang taong matigas ang ulo. Syempre hindi naniniwala ang binatilyo. Muli, nagpatak siya ng dugo at nag-login. Kung hindi sapat ang pagtakbo, ngayon, nagpa siya ang binatilyo na gamitin ang flight skill ng Flying Ant. Nakita na lang na tumawa ang binatilyo na parang unggoy. Pala, ang binatilyo ay lumilipad na pala sa himpapawid na kasing bilis ng kidlat. Salamat sa pagkakabit ng rocket sa puwit niya. Naramdaman niya ang bawat ihip ng hangin sa mukha niya. Napahanga siya. Ang bilis. Ngunit ang paglipad ay hindi naging matagumpay tulad ng inaasahan. Ito na naman ang dating eksena. Bumagsak ang eroplano sa ibaba dahil naubusan ng gasolina. Tiningnan niya ang madilim na screen. Nakaramdam ng inis ang buong katawan niya. Ang bilis nga, pero kasabay din ito. Tumataas din ang konsumo. Naintindihan na niya ang sitwasyon. Kung gusto niyang makalagpas sa lugar na ito, kailangan niyang simulan sa pag-upgrade ng skill sa mas mataas na antas. Mukhang kailangan pa rin niyang mag-level up sa Lotus Pond. Sakto naman, habang hindi maganda ang mood niya. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Lizuan. Nang marinig ang kakaibang tono ng kalaban, agad nagtanong si Lizuan. Anong problema? Bakit parang ang lungkot mo? Sinabi niyang pumunta agad si Joanne sa Lotus Pond. May magandang palabas daw na mapapanood. Pala, si Anjing ay naroon na rin. Nang tanungin ni Joanne kung anong meron, hindi sumagot si Lizuan. Bagkus ay misteryosong sinabi, pumunta ka na lang dito. Malalaman mo agad. Nang makita ang legendary figure na si Anjing, nagbulungan ang mga tao. Siya nga iyon. Isang napakatanyag at napakalakas na tao. Sabi nila, bago pa man magsimula ang pasukan. Isa na siyang legendary level expert. Hindi nakapagtataka na si Senior Yang Lai, Year 3, ay gustong hulihin ang Buddha Heart Lotus na iyon para iregalo sa magandang dalaga.
Ngunit ang magandang dalaga ay napakasuplada. Walang pakialam niyang sinabi, hindi ko kailangan ng tinatawag mong pasalubong na iyan. Kaya tigilan mo na ang mga walang kwentang bagay na iyan. At saka, hindi niya itinago ang pagmamaliit sa kanya. Diretso niyang sinabi, sa lakas mong iyan, syempre hindi mo iyon mahuhuli. Hindi nakuha ang loob ng magandang dalaga. Ngayon, naging katatawanan pa siya ng mga usisero. Kaya hindi maganda ang mood ng isang ito. Ang binatang may berdeng buhok, Jowen, na nakikinig sa gilid ay biglang natauhan mula sa sinabi ni Anjing. Nalaman niyang ang kakaibang bulaklak na iyon ay tinatawag palang blood pattern Buddha Heart Lotus. Mukhang naimbestigahan na ng An family ang impormasyon tungkol dito. Ang walang kwentang lalaking singkit ang mata, Shu Miento, ay naroon din pala. Ang pangalan niya ay Shu Miento. Napahanga si Shu Miento. Hindi ko inaasahan. Itong si Yang Lai ay gustong sipsipan ang An family ng ganito. Talagang walang hiya, bilang isang taong galing sa mataas na lipunan. Siyempre malawak ang kaalaman ni Li Zuan. Matyaga niyang ipinaliwanag sa kalaban, Jowen. Kahit may kaunting pangalan ang Yang family, malayo pa rin sila kumpara sa An family. Lahat ng negosyo nila ay kailangang tumingin sa mukha ng An family. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi papansinin ni Anjing ang isang tulad niya. Ang katabing si Miento ay tumango rin bilang pagsang-ayon. Tama si Kuya Lee. Si Kuya Lee lang ang karapat-dapat. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, tinakpan na ni Jilly ang bibig niya para hindi na magsalita pa ng kung ano-ano. Sinabi ng binatilyo, Li Zuan. Wala akong kahit kay-titing na interes kay Anjing na iyon. Huwag kang basta-basta nag-uugnay ng mga tao. Sakto namang dumating na rin ang ating bida dito. Ngunit iba sa excited na ugali ng mga usiserong iyon. Ang binatilyo ay walang kahit anong interes. Nang makita si Anjing, saka lang niya naintindihan, ang misteryosong si Li Zuan. Kaya pala siya pinapunta rito ay dahil nandito si Anjing. Ang binatang may berdeng buhok, Shu Miento, na parang multo, ay biglang sumulpot sa likod niya. Masayang sinabi, yung kapatid mo, referring to Anjing, may nanliligaw, bilang kuya niya. Hindi ka ba personal na pupunta para manood? Wala nang masabi si Jowen sa masayahing ito. Talagang kulang pa yata ang gulo. Hay, nandito na rin lang naman ako. Ang dalawang binatilyo ay nag-cross ng braso. Nanunood kung anong exciting na eksena pa ang mangyayari. Samantala, sa kabilang banda, si Yang Lai ay medyo naiinis na. Mataas ang pride niya. Tinanong niya ang kalaban, Anjing. Talaga bang wala kang tiwala sa akin? Kailangan daw niyang makuha ang blood pattern Buddha Heart Lotus na iyon. Pagkatapos ay ngumiti siya ng masama. Kapag nakuha ko ito, kailangang tanggapin mo ito, Anjing. Sabi pa niya, ang pangit naman ng pangalan mo. Si Kuya Yang mo ang gwapo dito tapos ang pangalan mo Lai, mahina. At saka, kung babalik ta rin ang pangalan mong Yang Lai, magiging Lai Yang, matinding araw. Ay, teka, huwag na lang. Habang nagsasalita siya ng mayabang, nagpakawala si Anjing ng isang salita na lalong nakasakit sa binatilyo. Huwag ka nang magpumilit, walang kwenta ang pangako mong iyan. Mas mabuting huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Nagalit siya at sumigaw. Kung ganoon, papatunayan ko sa iyo. Pagkasabi nito, ipinatawag niya ang kanyang companion pet. Nakita na lang na sa himpapawid ay lumitaw ang dalawang maringal na ibon na kulay pilak. Isang tingin pa lang, alam mo nang napakalakas nila. Natakot si Miento nang mapagtanto niyang legendary level silver-eyed eagles pala iyon. At hindi lang isa, kundi dalawa pa. Puno ng pananabik na maibalik ang kanyang dangal. Si Yang Lai ay agad nagutos sa kanyang mga pet na sumugod. Mabilis na labanan. Tama nga, legendary level companion pets na flying type at nakatuon sa bilis. Nakita na lang na naging isang kidlat sila. Kasing bilis ng liwanag, umatake sa kalaban, nang maramdaman ang papalapit na panganib. Ang kakaibang bulaklak na blood pattern Buddha Heart Lotus ay nagpakawala ng isang atake para ipagtanggol ang sarili. Kaya ang dalawang atake, isang berde at isang pula, ay nagbanggaan sa himpapawid. Nagkalat ng mga kislap, si Yang Lai ay ngumisi ng mapang-asar. Inakala niyang biro lang ito ng bata. Tama nga, may lakas siyang maging mayabang. Dahil sa kabilang banda, pagkatapos madikit sa atake ng bulaklak, napakasimple, ang mga silver-eyed eagles na ito. Iwinasiwas lang ang pakpak at nawala na ang atake. Ang katawan nila ay hindi man lang nasugatan o bumagal ang pag-atake. Ginamit nila ang kanilang sobrang bilis, na parang isang bulalakaw. Umatake ng isang napakalakas na suntok sa bulaklak na iyon. Si Miento na nanonood ay napahanga. Hindi may kakaila, malakas talaga ang legendary level creature. Sino ba namang mag-aakala na ang mga balahibo nila ay immune pala sa corrosion ng bulaklak? Baka magtagumpay siya ngayon.
Ngunit si Joanne na nakatayo hindi kalayuan ay hindi sang-ayon. Hindi siya naniniwala. Tanging ang binatilyong ito lang ang nakakaalam sa nakakatakot na lakas ng bulaklak na iyon. Hindi ito kasing simple nang ipinapakita nito ngayon. Sa kabilang panig ng labanan, ang mga kuko ng Silver-Eyed Eagle ay nag-iwan ng sunod-sunod na sugat sa katawan nito. Ang tunog na lumabas ay parang nagbabangga ang metal. Sino ang mag-aakala? Sa mga sandaling iyon, may nangyaring kakaiba. Ang mga nakapikit na mata ng bulaklak ay biglang bumukas. Ang mga matang iyon ay kasing pula ng dugo. Nakakapangilabot. Para silang mga mata ng asawa mo na tumitingin sa iyo kapag nalaman niyang nagtatago ka ng pera. Talagang nakakatakot. Si Yang Lai na nasa pampang ay pinagpawisan ng husto. Bigla niyang napagtanto. Mukhang, nagalit na talaga ang kalaban. Nakakagulat. Base sa loika, karamihan sa mga plant-type dimensional creatures ay dapat mahina ang physical defense. Ngunit hindi niya inaasahan. Ang kakaibang nilalang na ito ay nalampasan ang katangiang iyon. Hindi lang iyon. Sobrang lakas pa nito. Talagang hindi normal. Hindi madaling sumuko. Muling sumigaw si Yang Lai. Nag-utos na umatake. Tingnan natin kung paano nito haharapin ang susunod na atake. Nakita na lang ang isang nakakagulat na eksena. Ang dalawang Silver-Eyed Eagles ay biglang nagliyab ang buong katawan. Naging dalawang nag-aapoy na sulo sa himpapawid. Pagkatapos ay ginamit nila ang hindi kapani-paniwalang bilis para sumugod at atakihin ang Blood Pattern Buddha Heart Lotus. Ngunit ang kalaban ay hindi rin basta-basta. Umikot ito na parang isang Hilingen. Anumang atake na lumalapit dito ay tinataboy nito palabas. Hindi ito kayang hawakan kahit kaunti. Lalo na ang saktan. Pagtingin sa eksenang ito, kahit ang kumpiyansang si Yang Lai ay nakaramdam ng kilabot. Hindi ba medyo sobra na ito? Sino ba namang mag-aakala na mayroon pa pala itong defensive type primordial energy skill na ganito? Gayunpaman, maingat niyang pinagmasdan. Nakita niyang dahil umiikot lang ito sa isang lugar. Kaya lang nitong iwasan ang mga atake mula sa apat na gilid. Naisip niya, kung ganoon, kailangan niya lang atakihin mula sa itaas para malampasan ang harang na iyon. Naisip niya, gagawin niya agad. Pinatuloy niya ang isang ibon sa pag-atake sa gilid para pigilan ito. Binibigyan ng pagkakataon ang isa pa. Basta magkaroon ng pagkakataon, maaaring atakihin ang natitirang ibon mula sa itaas. Kung saan may kahinaan ang depensa nito. Pinanood ni Joanne ng mabuti ang laban. Madali niyang nakita ang intensyon ng kalaban sa paggamit ng taktikang ito. Ngunit agad, napansin ng binatilyo na may mali. Tiyak na isa itong patibong na nakahanda na. Nagmamadali siyang sumigaw sa kalaban. Tumigil ka, patibong lang iyan. Nang marinig na parang nababaliw na sumisigaw ang isang ito. Nalito si Yang Lai, lumingon para tingnan kung anong nangyayari. Ngunit huli na ang lahat. Ang pangalawang Silver-Eyed Eagle niya ay napakalapit na sa Blood Pattern Buddha Heart Lotus. Sino ang mag-aakala? Isang kakaiba at nakakatakot na eksena ang naganap. Ang Blood Pattern Buddha Heart Lotus na nasa dehadong posisyon, na akala mo ay madali lang matatalo ng taktikang ito, ay biglang nag-transform. Bamuka ang bibig nito na puno ng mga pangil. Ganoon na lang. Ang kawawang Silver-Eyed Eagle ay naging panghimagas nito. Isang nguya lang. Kinain niya ito ng buo. Wala nang natira. Mas malala pa. Kinain na nga nito ang legendary level companion pet ng iba. Dumighay pa ito na parang nakakain ng masarap na pagkain. Ang mga usisero na nakakita sa eksenang ito ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Paano nangyari ang ganito? Mukhang nalugi ng malaki si Yang Lai ngayon. Hindi lang siya napahiya. Nawalan pa siya ng isang mahalagang legendary level companion pet. Tama nga, ang binatilyong si Yang Lai ay hindi pa rin makabawi hanggang ngayon. Ang nangyari kanina, kahit mamatay siya, hindi niya inaasahan. Siya pala ang naloko nito. Ngayong nandito na ang sitwasyon. Maniwala man siya o hindi, wala na siyang magawa. Malungkot niyang ipinatawag pabalik ang natitirang Silver-Eyed Eagle. May hindi magandang mukha. Lumapit siya kay Joanne. Tumingin siya ng diretso sa mukha ng kalaban. Mula pa sa simula, alam mo nang hindi ko matatalo ang Blood Pattern Buddha Heart Lotus. Tama ba? Ngunit paano mo nalaman iyon? Pautal-yutal si Joanne. Nahihirapang magpaliwanag. Paano niya ba ito ipapaliwanag ng malinaw? Siyempre, hindi niya pwedeng sabihin ang tungkol sa mahiwagang cellphone. Habang nahihirapan siya, ang tsismosong si Miento ang sumingit para iligtas siya. May natural na tono. Sinabi niya, paano pa nga ba? Siyempre, ginamit niya ang mata niya para makita. Ang Kuya Wen ko ang pangalawa sa combat assessment sa Guide City. Ano? Nagulat ka? No. Mukhang hindi gaanong mataas ang tingin sa Guide City. Nang marinig na nagyayabang ang isang ito, ngumiti lang siya, Yang Lai. Pangalawa sa Guide City. Kung ganoon, magaling na rin iyon. Nang makitang nangaasar pa rin ang isang ito.
Nainis si Miento at inasar siya pabalik. May mukha ka pa palang ngumiti. Kung ako ang nawala ng isang silver-eyed eagle na ganyan. Nagtago na ako sa kung saang butas. Nagalit siya, Yang Lai. Ngunit pinilit niyang pigilan ang sarili na sumabog. Kung ganoon, gusto kong marinig ang magaling na opinyon mula sa pangalawa sa Guide City. Bakit ko naman sasabihin sa iyo? Kapag si Kuya Wen ko ang kumilos. Siyempre parang naglalaro lang siya. Hindi kasing kahabag-habag mo. Nang marinig ito ni Jowen. Gusto niyang sampelan ang sarili sa noo. Ang isang ito ay talagang henyo sa paghila ng galit. Saan man siya pumunta, nakakaakit siya ng galit. Talagang pabigat. Sakto namang sa mga sandaling iyon. Si Anjing, hindi alam kung saan nanggaling. Ay biglang bumaba, pinuputol ang usapan ng magkabilang panig. Hindi niya inaasahan. Makakaharap niya pala ang babaeng demonyo na si Anjing dito. Natulala ang binatilyo nang makita ang kalaban na biglang lumitaw at tumayo sa harap niya. Naisip niya, ano na naman kaya ito? Huwag mong sabihing uutusan mo akong labanan yung Blood Pattern Buddha Heart Lotus. Kahit labag sa loob niya, kailangan niyang aminin. Kahit sa laro, hindi niya pa rin ito kayang talunin ngayon. Hindi lang iyon, ang nakakasakit pa ng ulo. Gumamit pa ito ng defensive skill na hindi pa nito ginamit sa laro. Hindi niya alam kung gaano karaming alas pa ang tinatago nito. Si Anjing naman, tulad pa rin ng dati. Malamig ang mukha, nakatayo lang doon. Hindi nagsasalita, kaya hindi mo mahulaan kung anong iniisip niya. Kinuyam ni Jowen ang kamao. Naisip niya, hindi kaya balak na naman akong bugbugin nito. Si Yang Lai na nasa gilid ay napahawak sa noo sa sakit ng ulo. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari sa pagitan ng dalawang ito na naman. Bigla na lang lilito tapos magtititigan ng ganyan. Balik sa usapan kanina, tinanong niya si Jowen kung takot na ba ito. Mukhang puro salita ka lang pala. Marunong ka lang gumamit ng bibig. Biglang may narinig siyang boses ng ibang tao. Kung ganoon, subukan nating dalawa. Pala, boses pala iyon ni Lizuan. Nang makitang inaapi ang kapatid niya. Siyempre hindi siya pwedeng tumayo lang at manood. Kailangan niyang turuan ng batang ito kung ano ang respeto. Masasabing ang reputasyon ni Jilly sa pagiging playboy ay kilalang kilala. Kahit si Yang Lai, pagkakita pa lang, nakilala na agad ang may masamang reputasyon na binatang ito. Hindi niya inaasahan. Magkakilala pala ang dalawang ito. Mabuti na rin. Hayaan mong magpakitang gilas ang dalawang ito. Baka hindi sila magtagumpay at mapahiya pa. Ang bagay na kahit ang Silver-Eyed Eagle ay hindi nagawa. Itong dalawang baguhan na hindi pa umaabot sa legendary level. Hindi ba sila nananaginip? Agad siyang pumayag. Sige, hihintayin ko nang may pananabik ang pagpapakitang gilas ninyong dalawa sa pagsupil sa Blood Pattern Buddha Heart Lotus na ito. Kahit sa labas ay ganoon ang ipinapakita niya. Pag-alis niya sa ibang lugar, lumapit si Lizuan. Balak pagsabihan ang nagsasalita ng kung ano-ano na ito, Miento. Ang bibig mo talaga, napakabastos. Sinabi ni Jowen. Hindi mo dapat sisihin siya. Kahit papaano, tanga naman talaga siya, Kahit papaano, tinanggap na natin ang hamon. Ang kailangan nating gawin ngayon ay pag-usapan ang plano. At saka, nagkalkula siya sa sarili. Noong mag-isa lang siya, syempre hindi niya ito kayang harapin. Ngunit ngayon, dahil may dalawa pang kasama, mas gagaan na ito. Basta maganda ang kooperasyon nila. Hindi naman imposibleng walang pag-asa. Lalo na si Lizuan. Mayroon itong dalawang legendary creatures. Kailangan niyang gamitin ito ng husto. Kailangan niyang pigain ang lahat ng potensyal nito. Tumingin sila sa malajade na tubig. Muling nag-isip ng malalim. Ngayon, ang iniisip nila ay kung paano sila makakapasok sa loob ng Lotus Pond. Baka maging kalansay silang lahat. Diretsahang sinabi ni Jowen. Hindi pwedeng umasa lang sa skeleton ant ko. Kung ganoon, kapag lumalaban ako, hindi ko kayang pagtuunan ng pansin ang pagmamasid at pag-aalaga sa ating tatlo ng sabay. Si Jilly ay naghihintay lang ng ganito. Ito na ang oras para magyabang siya. Sabi niya, matagal na raw siyang naghahanap ng companion pet na kayang lumipad. Sa kasalukuyan, may hawak siyang isang sky conch na kayang lumipad ng bahagya. Nang marinig ito ni Jowen, wala siyang masabi. Pati suso, nakakalipad. Totoo ba ito? Parang hindi ka panipaniwala. Si Miento na nasa gilid ay hindi rin nagpapatalo. Kumuha siya ng isang maskara. Mayroon din akong isang bagay. Pagkatapos ay inalis niya ang companion form ng silver mask na iyon. Mula sa kawalan, isang malaking halimaw ang lumitaw at bumagsak. Bumagsak ito sa ibabaw ng lawa. At isang likod na parang shell ng pagong ang lumitaw. Na nagbigay daan para makatayo sila sa ibabaw nito. Ito rin pala ay isang pet na hindi apektado ng corrosion. Isang tingin lang ni Lizuan. Nakilala niya agad ito. Ito ang dragon scale turtle. Hindi ko inaasahan.
Hindi ka rin pala masama. Mayroon ka palang ganito kahirap hanapin na companion pet. Kahit mortal level companion egg lang ito. Sapat na raw iyon. At kaya, ang tatlo ay tumayo sa likod nito. Dahan-daang lumutang palapit sa lugar ng blood pattern Buddha Heart Lotus. Ang binatang singkit, Miento, ay tinapak ang dibdib niya. Nangako, Kuya Zuan at Kuya Wen. Huwag kayong mag-alala sa pakikipaglaban. Ako ang magkukuman sa Dragon Scale Turtle para suportahan kayo. Mukhang maayos na ang unang hakbang. Ngayon na ang oras para sa laban. Agad ipinatawag ni Jowen at Li Zuan ang kani-kanilang mga companion pets. Ang mayabang na skeleton ant ay agad lumitaw ng may pagmamalaki. Walang pag-aalinlangan. Tumalon si Jowen sa likod nito. Sa kabilang banda, si Li Zuan ay hindi rin nagpahuli. Nagsimula siyang mag-transform bilang isang naka-armor na war god. Ang mga usiserong nanunood ay muling napanganga sa gulat. Ito ba yung ikatlong Jilly na kilalang playboy? Hindi ba't sobrang astig niya? Hindi ko inaasahan. Mayroon din pala siyang legendary level companion pet. Sa gilid, si Jiang Lai, este. Si Jiang Lai nga. Isang mukha ng galit at inggit. Naisip niya, kung mayroon lang akong resources tulad ng An family at Li family. 10 beses pa akong mas magaling kaysa dyan. Talagang ang inggit ay habang buhay na nakakasira. Kabaligtaran ng lalaking galit na namumula na ang mukha. Si Anjing naman ay walang pakialam. Na parang walang anumang bagay ang makakapagpagulat sa kanya. Talagang isang mahinahon at malamig na aura. Tunay na diyosa. Balik sa labanan. Sa mga sandaling ito, si Li Zuan ay pauga-uga sa Sky Conch na bago pa lang niyang nakuha. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Tiningnan siya ni Jowen at napatanong sa sarili. Kaya ba nito? Lumingon siya at sinabi kay Miento. Ang kakayahan ng Sky Conch ay hindi gaanong maliksi. Kailangan mong bantayan si Li Zuan. Hinding-hindi siya pwedeng mahulog sa tubig. Seryosong sumagot si Miento. Kaya ko po ito. Huwag kayong mag-alala. Ipaubaya niyo na sa akin. Pagkasabi nito, ang dalawa, na may malakas na aura, ay naging dalawang bulalakaw na sumugod sa blood pattern Buddha Heart Lotus. Tiyak na ngayon, kailangan nila itong matalo. Nang maramdaman ang panganib mula sa mga tagalabas na ito, agad itong gumamit ng atake. Hindi mabilang na mga blood blades ang lumabas ng sunod-sunod. Papunta sa dalawa. Nakita na lang na kinontra ng skeleton ant ang pigi nito. Pinatigas ang tiyan. Diretso at mayabang. Ginamit nito ang katawan na parang hindi masisirang brilyante para salagin lahat ng atake na iyon. Tama nga, ang mga atakeng iyon ay hindi kayang pahirapan ng ating 6 na pack na si Kuya Ant. Si Li Zuan na nasa gilid ay may pagkakataong mag-ipon ng lakas. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas sa espada. Balak magpakawala ng isang napakalakas na atake. Dumating na ang oras. Isang nagniningning na atake ng espada na parang bulalakaw ang pinakawalan. Nakakasilaw sa mga mata. Agad nagpakawala ng isang sinag ng liwanag ang blood pattern Buddha Heart Lotus para harangin ang atakeng iyon. Ang dalawang atake ay mabilis na nagbanggaan ng malakas sa himpapawid. Ngunit mukhang mas malakas pa rin ang sword chi ni Jilly kaysa sa sinag ng liwanag ng kalaban. Nakita na lang na madali nitong hiniwa ang sinag ng liwanag. Nagpatuloy na may hindi mapipigilang puwersa. Sumugod pa una. Tumama sa katawan ng bulaklak. Nag-iwan ito ng isang malalim na sugat sa katawan nito. Nang maramdaman ang sakit, umungol ito ng galit at nakakatakot. Ngunit bago pa ito makagawa ng reaksyon, agad nagutos si Jowen sa skeleton ant na magpakawala ng hindi mabilang na skeleton spikes mula sa ibaba. Nang maramdaman na hindi madaling kalaban ang kalaban, agad itong gumawa na naman ng kalokohan. Balak nitong ulitin ang dati niyang taktika ang pag-ikot para itaboy lahat ng atakeng paparating. Nang makita ito ni Jowen, naisip niya, ito na naman ang dating eksena. Balak na naman ba akong lokohin nito para atakihin mula sa itaas? Mayabang na sinabi ni Li Zuan. Hindi kailangan. Hawak ang parang legendary na Yishan sword. Sinabi niyang, tapusin na natin ito ng harapan. Sa himpapawid, agad nabuo ang isang higanteng espada na gawa sa sword chi. Nakakatakot ang aura nito. Patuloy na umiikot, nag-iipon ng isang napakalakas na atake. Nang mapansin na hindi nahulog sa patibong niya ang taong ito, hindi ito lumapit para makagat niya. Ang mga mata nito ay naging mabangis. Kumislap ito ng matalas na liwanag na nakakakilabot. Dahil hindi siya makakagat, nagpalit ito ng bagong taktika. Agad nitong ibinuka ang bibig na puno ng matatalas na ngipin. Nagpakawala ito ng isang napakalakas na aipo-aipo papunta sa nasa himpapawid. Balak nitong pabagsakin siya sa lawa. Ang atakeng ito ay talagang hindi pwedeng maliitin. Nakatayo lang sa gilid ng atake si Jowen. Pero nahihirapan na siyang tumayo ng tuwid dahil sa lakas ng hangin. Paano pa kaya ang nasa gitna mismo ng atake tulad ni Li Zuan? Gayunpaman,
Kahit anong lakas ng hangin at alon, si Li Zuan ay parang bundoktay na hindi natitinag. Hawak ng mahigpit ang espada sa kamay. Nakatayo siyang matatag na parang isang Diyos ng digmaan. Sa likod niya, nabuo ang isang nakakatakot na anino ng isang banal na hayop. Nakabukas ang dalawang mata, nakatitig sa kalaban, nang maramdaman na dumating na ang tamang oras. Isang atake ng espada ang pinakawalan. Ang aura nito ay parang baha. Walang hindi kayang sirain. Para siyang isang Diyos ng digmaan na bumaba sa lupa. Walang makakapigil. Pagkatapos ay isang nakakagulat na eksena. Ang Jilly na kilalang playboy sa mata ng iba. Ngayon ay sobrang lakas na hindi ka panipaniwala. Isang atake lang ng espada. Nadurog ang lahat ng talulot ng blood pattern Buddha Heart Lotus. At nang unti-unting mawala ang usok at alikabok ng atake. Lumitaw ang kalunos-lunos na kalagayan nito. Lahat ng panlabas na talulot ay nasunog na at hindi na makilala. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng lahat, sa loob nito, ay isa palang palaka na may pulang-pulang mata ang nakaupo doon. Iba sa maamo at inosenteng anyo nito sa labas. Ito pala ay talagang nakakatakot. Agad itong nagbuga ng makapal na lason na usok na kulay ube papunta sa grupo ni Li Zuan. Matapos gamitin ang ganoong kalakas na atake, bumalik si Li Zuan sa dati niyang anyo. Hindi lang iyon, nahuhulog pa siya. Siyempre, ang lason na usok ay siya ang pupuntiryahin.